kada isang buhay po na kada isang incident. Alarming na po ito para sa COMELEC dahil ang habol nga po natin matahimik na halalan. Nakakaalarma para sa Commission on Elections o COMELEC ang mga insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan sa unang araw pa lamang ng election period at paghahain ng Certificates of Candidacy sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon sa tagapagsalita ng COMELEC na si Director John Rex Laudianco, isa rito ay sa Maguindanao at isa rin sa Rizal. Samantala, dalawa sa bayan ng Libon Albay kung saan ang pinakahuli ay ang pagpatay sa Barangay Chairman ng San Jose na si Alex Ripato matapos itong maghain ng kanyang kandidatura kahapon. Sa initial report din po kasama na ibinalita sa amin na ito po ay suspetsya ng PNP na private armed group na nag-ooperate dyan sa Libon Albay. Meron din po initial report na unverified pa po na sinabi daw po sa pamilya na hindi na pinapatakbo, winarningan daw po ito ng private armed group, ngunit tumuloy pa rin, kaya po nangyari na ito. Nagdagdag na ng tropa ng pamahalaan sa Libon Albay at pinaigting ang COMELEC checkpoint sa lugar. Magpupulong din ang Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns o CBFSC na binubuo ng COMELEC, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard dahil sa insidente. Pag-aaralan ng mga otoridad ang sitwasyon sa Libon kung anong level ng area of concern ang lugar. Posibleng sa linggo ring ito ay magsusumite na ng rekomendasyon ang PNP sa mga lugar na maaring isailalim sa COMELEC control. Batay sa kategorya na inilabas ng PNP, kapag category red, ito ay mga lugar na may seryosong banta mula sa mga armadong grupo o communist terrorist group gaya ng Abu Sayyaf at Maute. Isa sa ilalim ito sa mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na karaniwang madugo ang halalang pambarangay kaysa national elections. Kaya naman umaasa sila sa puwersa ng mga otoridad para masawata ang mga nagnanais maghasik ng kaguluhan sa halalan. Meron talaga na maghahasik ng lagim, meron talaga na mamimili ng boto, meron talaga na hindi susunod sa mga patakaran. Kung kaya kailangan talaga namin ng PNP, ang AFP, ang Philippine Coast Guard, ang pinagsamasamang lakas ng lahat ng law enforcement authorities. Noong 2022 national and local elections, nasa 23 lang ang naitala na election-related violence na pinakamababa sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.